Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Magandang araw po sa ating lahat at welcome po muli sa Alagang Amoso, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang programs and welfare services ng AMOSUP para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin dito ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers. Ang Alagang Amosup ay napapakinggan din po sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po syempre sa mga miyembro ng Amosup at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin. Alagang Amoso dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. So a little recap lang po sa naging topic natin last week, ang International Day of the Seafarer 2025 celebration. Nakasama po natin sa show si Ms. Lara San Juan at tinalakay po natin yung mga naging aktibidad ng AMOSUP noong Day of the Seafarer. Ang inauguration po ng simulator sa Museo Mandaragat, ang ating forum on the Magna Carta of Filipino Seafarers at syempre ang Seafarers Party hosted by Dr. Oka, ang presidente po ng AMOSUP. At syempre, isang maligayang bati po sa ating lahat dahil ngayong buwan, ipinagdiriwang natin ang unang anibersaryo ng ating programa na Alagang Amosup sa Radyo Pilipinas at Radyo Pilipinas World Service. Isang taon na po tayong nagsisilbing boses ng serbisyo at mahalagang impormasyon para sa mga AMOSUP members, dependents, at syempre sa mga Pilipinong mandaragat natin. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtutok at suporta. Mabuhay ang mga Pilipinong mandaragat at inyong mga pamilya. Ngayong espesyal na episode naman po ay tatalakayin natin ng isang napakahalagang issue sa maritime industry at ito po ang ambulance chasing. Ano nga ba ito? Paano ito nakakaapekto sa ating mga seafarers? At ano ang maaari nating gawin upang makaiwas sa mga ganitong gawain? So para po bigyang linaw ang usapin, ang paksang ito, kasama natin ngayong araw ang Legal Department Head ng AMOSUP at ating business agent na si Attorney Emmanuel Noli Partido. Welcome to Alagang Amosup, Attorney Noli. Maraming salamat, Miss Camille, at magandang hapon sa iyo, sa ating mga tagapakinig, mga nandun sa FB at sa radyo. Pahintulutan nyo akong batiin ng happy first anniversary. Thank you po. Maraming salamat sa inyong pag-imbita sa akin dito at sana itong imbitasyon na ito ay makapagbigay liwanag sa ating mga miyembro ng AMOSUP at mga iba pang mandaragat. Opo. Kasi attorney, napakahalaga po nitong topic natin today. And it's been a perennial issue, problem in the maritime industry. Tagal na po nito, Attorney Partido. And ang dami na rin po mga efforts ng AMOSUP in partnership with the government and yung mga stakeholders po natin para i-address itong issue ng ambulance chasing. So simulan na po natin yung diskusyon natin, Attorney Partido. Palagi po kasi nating naririnig itong ambulance chasing. Ang dami rin po mga streamers, mga posters everywhere, sa airport pa lang, pag-uwi o pagpaalis yung mga seafarers natin sa iba't ibang establishments po ng ating mga government agencies and even sa atin po sa AMOSUP, meron din tayong mga posters about ambulance chasing. Pero ano po ba talaga yung ambulance chasing para sa mga ngayon pa lang po naririnig or recently lang po natutunan itong termino na ito? Ano po yung ambulance chasing? Alam mo, Miss Camille, ang ambulance chasing ay talaga nagmula sa Amerika, nasa Estados Unidos, tsaka sa Europa. Yung salitang ambulance chasing per se talagang
ito yung mga abogado. Noon ang pinanggalingan ito. Mga abogado na practically, literally, no? Naghahanap ng ambulansya, sinusundan hanggang hospital para makakuha ng kliyente. At hinihikayat yung pasyente na magdemanda laban dun sa kung sino nakapagbigay pinsala sa kanya at makakuha ng malaking danyos. Yan. Kaya ambulance chasing. Kaya ambulance. Talaga sinusundan yung ambulansya. Kung saan literal. nanggaling hanggang ospital. Yung origin po pala nung term na yun. Literal. Oo, literal talaga. Literal. Galing sa Estados Unidos tsaka sa Europa. Alam mo, pag ang pinag-usapan ng ekonomiya o pera, yan ay kumalat sa ibang bansa. Pero hindi lang naman abogado yan. Opo. Yan ay iba't ibang individual at iba't ibang masabi nating entity or organisasyon ang gumagawa. Na may masamang pakay. Tama. Na kumita sa maling paraan. Kumbaga, may personal na interest. May personal na interest. So, paano po naapektuhan nito yung industriya natin? Paano po to nakakapambiktima ng mga seafarers? Ayan. Alam mo, ang tawag natin dyan maraming mukha ang ambulance chasing. Yan ay mga para-paraan kung paano nila mahikayat, paano nila makumbinsi ang mandaragat, ang seafarer na paghain ng reklamo laban sa kumpanya. Kumbaga ang pinsala o ang pagkawalan ng seaman ayon sa batas ay may karampatang standard. No? Meron siyang kumbaga sinusunod na patakaran na kung saan yan ay may graduated compensation o kabayaran. Kalimitan, pinalalabas sila mas malaki. Pinaniniwala nila yung seaman na mas malaki dapat ang makukuha. No? Pero, ganun din. Malaki rin sila kung sumingil. No? Kumbaga, linawin po natin, hindi talaga naman pong karapatan ng mga seaman na makompensate po sa may mga pagkakataon na may karapatan sila. Pero yung ginagawa po ng ambulance chasers, kumbaga parang mini-mislead. Maling impormasyon po yun. Tama po ba? Maling impormasyon yung finifeed. Or siguro masasabi natin dyan pwedeng may maling impormasyon kasi pinaasa nila ng mali na kung saan kumbaga alam mo meron niya mga tinatawag na disability grading kahit masabing imbis grade 5 sasabihin total disability no, kahit yung not work related na illness o sakit pinalalabas work related. Alam mo, maganda naman sana yung pakay. Kasi tulong yan sa seafarer Opo. Di ba? Kailangan ng seafarer ng ayuda sa legal na usapin. Opo. Ang rito is yung mga pamamaraan na ginagamit nila para makumbinsi. No? Yung yun nga, paasahin ng mas malaki makukuha. Pinapautang ang seafarer na pera kasi nakita nila very vulnerable Kailangan ng pera na aksidente o may sakit habang pinagagamot. Alam mo, ang seafarer pag nandito, siyempre pag walang kita, hindi pa tapos yung kontrata, marami pangangailangan yan. Sustento sa pamilya, pagpapagamot, no? Inaano yan ng mga ambulance chaser, they're taking advantage na, sige, ito. Pinautang yan. May interest. Definitely may interest. At yung pagpapautang na yun, yun din ang pamaraan para ma-hold nila yung seafarer. Yung dependent sa kanila yung seafarer. Kumbaga, ay nako, hindi ako makakaalis dito kasi may utang ako Or, baliktarin natin, ay ito mautangan ko. Dito na lang ako kasi tinutulungan ako Kumbaga may pagmamanipulate po na nangyayari. Yan, minamanipulado. Yun ang correct term talaga, no?
Marami yan. May tao, may organisasyon, no? May abogado, meron hindi abogado. Marami nang involved kasi ekonomiya eh. Money talks, kumbaga. Maraming mukha yan. Kung papayagan mo ako mamaya na explain ko sa iyo kung ano-ano ang mga tinatawag nating mukha ng ambulance chasing. Sige po, isa-isahin natin, attorney, Okay. kung pwede po niyong ma-share. Kasi based on your experience, alam ko Yes. po marami na kayong nahawakang kaso and may mga lumalapit po sa atin din ng mga seafarers na nabiktima ng ambulance chasing na akala nila nung una talagang may malasakit na tulungan sila, yung pala yung naging ending yun nga, lumaki yung utang nila or imbis na kumbaga, di ba po parang dapat meron lang maliit na porsyento nung claim ang mapupunta dapat doon sa ambulance chaser, halos buong claim sa kanila inangkin na. So magkwento po kayo ng mga experience nyo ng mga Tama kaso po na yan. hawak Tama mo. po yung sinabi niyo, Miss Camille. Ambulance chasing nagmula yan, siguro mga... Ako po ay mawalang ang galang na ako po ay 44 years na sa AMUSUP. No? And nung nasa legal department po siguro po may mahigit 25 years na nakita ko na meron ng ambulance chasing. Tagal na Pero pala. hindi po ganyang kalaganap noon. Siguro po dahilan sa tumataas yung mga benepisyo ng seafarer at ito po ay base sa dolyar, pinag-interesan talaga ng abogado, ng hindi abogado, ng mga maritime consultants, sa mga ahente na makakuha ng kaso. Kasi dolyar times 56 kumbaga, no? Sa batas natin dapat yan mas noon pa sa labor code 10% lang pag labor cases. Ngayon yung sa Seafarer Protection Act, yung unang batas na nagano diyan 10% din. Tapos lumabas yung Magna Carta 10% din. Ang alam ko, pati ata sa Migrant Workers Act, ganun din, yung Republic Act 8042 as amended by Republic Act 122. Kaya ano po ba mukha ng ambulance chasing? Traditionally po, ang ambulance chasing yung pag-aalok ng serbisyo. Uy, nandito ko. No? Lalo na pag nag-advertise. Pag sa abogado, bawal yan. Bawal. Lalo na ngayon, yung napakahigpit nung Code of Responsibility and Liability, no? SIPRA ng abogado. Alam ko po, maski po sa mga doktor, meron din silang Code of Ethics, no? Yung palang pag-alok o pag-advertise sa FB, makikita nyo sa Facebook, marami pang nag-advertise. Bawal po yan kung involved ang abogado. No? Maritime consultancy naman, they're not allowed to engage in the practice of law. No? Kailangan abogado lang. Pangalawa ho, Miss Camille, yung pagta-charge ng more than 10%. Yun na nga, nabanggit ko na nasa batas natin, mga batas natin, na bawal mag-charge ng 10%. Ano po ba epekto nito? Tandaan po natin na kapag ang seaman, ang seafarer, bumaba dahil sa aksidente, naperwisyo yung katawan, meron siyang kapinsanan, whether sakit or aksidente, may posibilidad na pwedeng total. Sabihin natin talagang total. Ang masakit po nito, kung hindi na siya makakabalik, yung matatanggap niyang pera, huling pera niya na. No? Huling pera, kasi kung hindi siya makakasakay, yun na yung huling pera niya makakukuha. Na pinaghirapan niya sa pagiging seaman. Kung sinacharge pa siya na more than 10%. Meron nag-charge ng 20, 30, as much as 40%. Bakit po kaya nakakalusot yung ganong mga gawain ng mga ambulance chasers? Ang mga seafarers, yun na nga, tulad na sabi ko, they are ready
and willing victims. Dala na pangangailangan. Pag pinsanan, although meron silang sick wages, pag inalok, hiramin kita ng ganitong pera para may panggastos ka, siyempre, yung pobresitong seafarer, more open than not, pinapatulan. Kasi kailangan ng pera No? Tsaka siguro po hindi rin sila aware sa mga batas na dapat hanggang 10% lang. Una yung pangangailangan. Pangalawa, hindi sila aware. Pero marami na rin yung aware, pero dahil nga ng pangangailangan, kumakagat sa patalim. Only to realize thereafter, may mga nagpupunta sa amin, attorney, minsan walang kaso. Walang kaso sulat lang. Nagbabayad naman yung kumpanya. Tapos sinacharge pa rin sila ng ganun. Minsan, kahit alam mo tayo sa Amosup, grievance tayo. Pilit ipinapa-terminate yung grievance para magkaroon ng kaso. Para ma-justify lang na sumisigil sila ng mataas. Kahit may mekanismo naman pong available na mas kahit may epektibo. mekanismo. Ngayon, yung ibang mukha niyan, alam mo, those are the simplest things of ambulance chasing. Ngayon, meron na rin tinatawag na parang pyramiding. Parang networking. Ganon sa ambulance chasing. Sasabihin kunyari, nung ambulance chaser sa kliyente. Kumuha ka ng iba. Kumuha ka kliyente. Doon sa Torres Peace nun, may komisyon ka. Syempre, yung seafarer, sabi niya, makabawi ng konti, maghahanap ako ng ibang recruit, parang ganun. Recruit. At hindi lang po seaman, hindi lang po seafarer. Minsan mga gwardiya sa Ganon. mga clinic, sa mga ospital, kung saan pupunta yung mga seafarer. Kaya, talagang mahirap. Systemic na yung problema. Kumbaga within the system, endemic na. Talagang laganap na. Opo. No, ang hirap na ang epekto sa industriya, tinatanong mo kanina, sa laki. Hindi naman natin sinasabing lahat ng claims ambulance chasing. Opo Do naman. not mistake. Opo. Wag sana magkaroon ng misconception na lahat ng kaso ay ambulance chasing. No, it's not. Makikita mo lang yan kasi ano ang budget of tatak ng ambulance chasing. One is, siyempre, makikita mo automatic kung sino yung nag-aano sa Facebook. Nagpo-promote, nag-advertise. Two, basta yan nag-charge na more than 10%. Mga warning signs po yan. At sila pa yung galit sa union. Bulok daw yung sistema namin. Yung sa grievance. Alam mo na, kami, sige lang. Ang ano lang naman namin is, kung gusto yung mag-claim under the CBA, sumunod kayo sa patakaran ng CBA. Kung ayaw yung sumunod sa patakaran ng CBA, mag-claim kayo under POA. Di ba? Pwede naman sila mag-claim Huwag nila anuhin yung ng CBA. Di ba? Tapos yun na nga, pag nagpautang, sigurado yan. Babawian ka. Ambulance chasing yan, pagka nagpautang. No? Alam naman nila kung sino sila Miss Camille. Itong tinutukoy ko, maging abogado yan, maging ambulance chaser, maging maritime consultant yan, maging private individual yan, or what. Alam nila kung sino sila. Sila rin yung bumabatikos ng Magna Carta. Pati yung kini-question nila yung, alam mo, ayoko maging legal, yung Section 59, pero pinag-aralan ng gusto yan, ng legislatura. Pinirmahan ni President Marcos yan, ang ating mahal na presidente. Binabatikos sila kasi apektado sila. Nandun lahat yung standards na na dapat nilang sundin. Yung mga buwabatikos na yan, lalo na yung mga practitioner, humarap sila sa akin, sabihin lang sila sumisigil ng 10%. Ng more than 10%. Sa totoo lang. Humarap sila. Ng attorney, hindi ako sumisigil ng 10%.
Pero kontra ako dyan. Mhm. Totoo lang. Humarap sila sa stakeholders, ano ko dyan, pero malinis ako. Alam mo, ang amin lang naman is tumingin sa salamin bago kayo no? Yan naman mga batas yan, hindi naman basa-basa ipinasa yan. Sige na lang. Palagay niyo ba, papayag ang Amosop kung agrabyado ang seaman? Through the years. Di ba? Ang Amosop ang umuupo sa mesa para makapag-negotiate sa mga ship owners. Hindi naman sila eh. Hindi na alam kung ano yung posisyon ng mga ship owner. Hindi naman yan porket kamo ship owner ang tawag dito, minamanipula o taking advantage of the no? Kumbaga may ilang taon na po yan na nagkakaroon ng negosasyon talaga kung saan sina-champion talaga ni Amosop yung karapatan, kapakanan, wages, benefits for the seafarers. Ang Amosop naman ay isang organisasyon na ang pakay magarantiyahan, masigurahan yung tuloy-tuloy na trabaho ng seafarer na may tama o sinasabi natin magandang sahod, magandang terms and conditions of employment. Alam mo, yun lang pagkuha ng principal, napakahirap ngayon. Ang dami nating kompetensya. Dahil sa ambulance chasing, ito epekto. Sa totoo lang, marami nang umalis sa atin. No? Totoo naman, tama naman yung statistics ng DMW na stable, no? Ang nawawala sa atin yung future market. Ano ba sinasabi kong future market? Ito yung mga new buildings o mga bagong barkong ginagawa. No? Alam mo naman, ang barko naluluma. No? May edad din yan So, bago silang barko. Yung mga bagong barko ngayon, ang mga ship owner, ang mga principal, dati-rate pagkatapos, automatic, Pinoy ang kunin. Ngayon po, hindi na ganun. May competition na po talaga nararamdaman. Nagde-deliberate na sila. Pilipino ba kukunin natin? Indiano ba kukunin natin? Vietnamese ba kukunin natin? So, doon na po naglalaro. Ang shortage po natin for officers lang, until about, I think, 2027 is about 35,000. Na officers. Ngayon po, yun nga epekto. Hindi na tayo ang primary choice, if I may say. But we're still leading. We're still leading, pero we're still ahead. We're still ahead, no? Kaya nga po tama yung statistics naman ng DMW na na hindi natin nakikita yung bawas sa atin, yung nababawasan sa atin, yung preference of choice. No? But if we want to keep that lead, we need to address these issues sa industriya. Like one of which, and yan po yung medyo, ngayon, yung ambulance chasing. And, yung po mga stakeholders, government, employer, and the labor sector, yung pong mga union, hindi lang po Amosop, pati po ibang union ng mga seaman, we are one in fighting ambulance chasing. Kasi po talagang, unang-unaw, syempre, ang inisip namin ay yung seaman, yung seafarer. The future of the work of Filipino seafarers. Oo. Tsaka yung last money. Siyempre, una mo na yung future. Yung pera, isipin mo, huling pera na lang Mas short change pa sila dahil sa overcharging ng attorney's fees. Ng ambulance chasers. Yes, correct. Kawawa naman po. No, ako may experience na may lumapit seaman sa opisina. Nakikiusap. Meron tayong batas ang tawag restitution. Panalo siya. Nagpa-execute yung abogado. Na-execute. Nag-appeal yung employer. Umabot sa Supreme Court. Na-reverse.
Baliktad yung desisyon. And dahil sa restitution, sinisingil siya ngayon ng kumpanya. So, yung lawyer, yung ambulance chaser, bayad na. Bayad na. Nawala. Nawala. Tara, sabi sa akin, Tony, wala na akong lapitan, kayo na lang. Baka pwede nyo pakiusapan yung kumpanya. I will not mention names, pero recorded to, documented to. I have to call the company. Makiusap ako, pwede ho ba? Wag na. Back account, 40,000. Buti ka mo, mabait din. Sa kanila naman siguro dahil yung sistema para mapakita nga na teka muna, para naman maano, no? Siguro. And maybe I was ginawa kong instrumento para malaman ng marami kung ano yung nangyayari. Kaya ako ito kinikwento. Mahirap pa dito, karamihan ng namin biktima, walang lakas ng loob na magreklamo against ambulance chaser. Siyempre kasi, unang-una, ayaw na nilang gusto lang kasi ang mga seafarers naman po gusto lang yan magtrabaho, hindi ba? Correct. So kung mga ganyang legal na laban pa na yung time and effort and money na they would rather just, Yes. Kaya kami, umatras. parati namin advice, alam mo, maraming tayong forum, maraming tayong fora sa PIDOS, no? Tapos, kasama ka namin sa Information Caravan. Di ba? Meron tayong karapatan, sama-samang ingatan. So these are the initiatives of the union. Ito yung mga aktibidades na ginagawa ng union against ambulance para ma-educate natin ang ating mga seafarers. Not only on their rights as seafarers, not only regarding dun sa mga kanilang benepisyo, sa kanilang pribileo as union members, pero pati dyan sa ambulance chasing. At syempre po, we're also grateful na, yun nga po, napasa na yung Magna Carta of Filipino Seafarers na mas pinapalakas po yung protection ng mga seafarers against ambulance chasers. Pagka yan ay talagang binasa mo, nandiyan dyan yung guardrails. May guardrails yan eh. May guardrails. Hindi ko naman sinasabing eksperto ako. No? Pero, pwede namang intindihin yung batas eh. Ang problema pag ayaw mong intindihin. Tsaka gaya po ng sinasabi natin na at the end of the day, yung Magna Carta of Filipino Seafarers, yung mga provision naman po dyan, essentially para naman po sa protection nila eh. And hindi naman po talaga papayag yung batas, and of course tayo, ang AMOSUP, no, na ma-shortchange yung mga seafarers sa sakripisyo nila, sa napakalaking kontribusyon nila sa ekonomiya natin, sa lipunan natin, no, at sa buong mundo. Hindi ba? Kaya siguro ang maganda pong natin is magtulungan tayo para to address this, no? Gaya po ng mga na-mention ninyo na initiatives ng union, alam ko po tuloy-tuloy yung pag-address, paglaban natin sa ambulance chasing, no, attorney. Before we end, na lang pong final message nyo sa mga seafarers? Well, ganito po yan sa ating mga mahal, no? Mahal na mga bagong bayani, ating mga, aside from the land-based, yung pong ating mga mandaragat, hindi po, kayo pa pag may problema, hindi po abogado parati ang sagot. Ang unang-una po natin dyan kung sino pong kausap natin, ang lapitan natin. Ang ating empleo. Sila kapirmahan natin sa kontrata. Maari pong meron mga kumpanyang fly-by-night. Pero yan po mga ibang mga malalaki, nandiyan yan para tulungan tayo eh. And the union, of course. Oo. Akin lang muna siyempre yung kumpanya, sila yung una. Makalawa yung union. No? Lapitan lang nila. AMOSUP, APSU, UFS, Mateo, kung walang union, nandiyan dyan ng DMW, nandiyan dyan ng OWA, nandiyan dyan ng, na pwede silang magtanong. Kahit nga DOL, kahit na overseas sila, pwede silang i-guide. Pero hindi po sagot ang abogado o ang pagdedemanda. Kailangan po maintindihan nila muna ang sistema na hindi lahat ho nadadala sa demanda. Tayo po may mga patakaran na dapat natin masunod.
Ito po, huli na lang, konting-konti lang. Ang Amosup po ay may aktibidades na umiikot kami para educate, no? Minabuti po na binunlakan ng Mission to Seafarers yung aming pag-ikot sa kanilang mga dormitoryo para po kami mag-share ng information. Yun po. Ngayon, ang amin lang po, bukod doon is, of course, ating mga mandaragat, stay healthy, keep well, kailangan yung diet, di ba? Lahat yan kasi sabi nga healthy, itong ni Captain Oka noon, na inaano rin ni Dr. Oka ngayon, a healthy worker is a happy worker. And a happy worker will always be an effective worker. Ang ganda ng words of wisdom ni Attorney Partido, galing pa kay Captain Oka and Dr. Oka. Ayan. So, take note sa mga nakikinig natin na seafarers, mga members. Ayan, ang dami natin natutunan from Attorney Partido tungkol sa ambulance chasing. Sana po ma-invite namin uli kayo sa susunod. Medyo nakapos lang po tayo sa oras. Pero maraming salamat po sa mga insights ninyo at sa mga pangaral sa mga seafarers natin. Of course, gaya ng sinabi ni Attorney Partido, nandyan lagi ang Amosup para sa inyo. Okay, so bago tayo magtapos, no, pasadahan lang natin yung mga paraan kung paano po nila makokontakt ang Amosup kung kailangan nila, lalo na po ng legal advice from our legal department, no. Ang Amosup Contact Center o ACC, on your screens, nandiyan po ang ating telephone, globe and smart numbers. Paalala lang po, ang mga number po na yan ay para lang sa tawag. At pwede rin po kayong magtungo sa Amosup Official Facebook page and Amosup Official Facebook group at sa ating Amosup Official YouTube channel at maging sa ating official website na www.amosup.org. Muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, si Ms. Susan Aison, Milo Jonella, J. Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano at Jerome Toledo at syempre sa ka-Amosup natin na si Lara San Juan. Syempre muli maraming salamat po sa inyong lahat. Ang Radyo Pilipinas po ay nandito para sa inyo. 1 taon na po tayo. At nandito rin po ang mga kasama natin sa Amosup, gaya ni Attorney Partido. Gaya po ng sinabi ko kanina, sa legal department po ng Amosup, maaari niyo po kaming makontact through the Amosup Contact Center. Napakahalaga po ng mga natutunan natin ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong serbisyo sa Amosup. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng Amosup na siyang inspirasyon sa lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang Amosup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amosup. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amosup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.